Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pamilya ay isang regalo na nagtatagal habang buhay. Hindi natutumbasan ng pera ang kasiyahang hatid ng isang sama-samang pamilya. Pero dumarating talaga ang panahon na tumutungtong ang ating mga anak sa tamang edad kung saan ay nagdedesisyon silang magtayo ng sarili nilang pamilya at kinakailangan na nilang umalis sa ating poder. Malungkot yon para sa isang magulang, pero ganon talaga ang buhay. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyong lahat. Naisipan ko pong sumulat sa inyong programa para maibahagi ang aking kwento. At may turing na isang malaking karangalan para sa akin kung ito po'y inyong mababasa. Isa kasi ako sa mga milyon-milyon ninyong tagahanga at malaki ang paggalang ko sa mga bumubuo ng radio drama at YouTube channel ninyo. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nayong. 60 anyos at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Pasig City. Isa akong jeepney driver at ang programa ninyo online ang madalas na pinakikinggan ko, maging ang programa ninyo sa radyo habang ako ay bumabiyahe. Tapos ay isa rin po ako sa mga subscriber nga ng inyong Papa Dudut YouTube channel. At kapag may oras kaming mag-asawa ay sabay kaming nakikinig sa mga tampok mong kwento. Papa Dudut, may asawa ako at 4 na anak. 2 babae at 2 lalaki. At masasabi kong isa kaming masayang pamilya. Samantala pagkatapos mamasada ng jeep ay umuwi ako agad sa aking pamilya at ibinibigay ko ng buo sa asawa kong si Dayang ang buong kita ko. Wala naman akong bisyo kaya ayos lang yon sa akin. At kapag malaki-laki pa ang aking kita ay nag-uuwi pa ako ng pasalubong sa aking 4 na anak. Halos araw-araw masaya ang bandingan naming pamilya, pero mas masaya kami kapag magkakasama kami tuwing sasapit ang Pasko at Bagong Taon. Aba, Paskong Pasko na talaga dito sa bahay. Masayang obserbasyon ko sa buong bahay kung saan ay pinagtulungan noong ayusin ng asawa at mga anak ko ang aming Christmas decorations sa sala at labas ng bahay. Binuksan ko lahat ng Christmas lights para madama natin ang presensya ng Pasko. Dagdag pa ni Dayang. Nga pala, anong inihanda mo ngayong Noche Buena? Tanong ko sa aking asawa. Nagluto ko ng spaghetti para sa mga bata tapos nagprito ko ng hotdog. Tapos gumawa din ako ng fruit salad. Kanina pinabili ko rin ng tinapay si Marie Chris. Ayun, ininit ko kapartner nito yung masarap na queso de bolang binili ko kanina sa palengke. Sagot niya sa akin. Buti naman at maayos ang pamamasada mo ngayon. Alam mo pinagdarasal kita na sana'y makauwi ka ng ligtas. Kaya nga sobrang pasasalamat ko ngayon sa Diyos. Pagkatapos noon ay ilang minuto bago mag 12:00 ng hating gabi ay binuksan na ng mga anak ko ang kanya-kanya nilang mga regalo at lahat naman sila ay satisfied sa mga tinanggap nila. Natuwa naman kami ni Dayang dahil nakita naming masayang-masaya ang mga bata. Hindi nagtagal ay nagpasya na kaming mag Noche Buena. Huwag kayong mag-unahan, lahat kayo ay makakakain, sabi ni Dayang sa aming mga anak na nooy sabik na sabik nang kumain. Magpakabusog kayong mga anak, masayang sabi ko sa kanila habang binibigyan na sila ng pagkain ng kanilang ina. Dayang, tingnan mo ang mga anak natin, ang sayang pagmasdan, no? Sabi ko sa aking asawa habang masayang nakatingin sa mga anak ko. Sumang-ayon naman siya sa akin. Oo nga masaya tayo kasi nakikita natin silang masaya.
Kaya nga malaking bagay talaga na buo ang pamilya natin. Sana palagi tayong ganito, no? Palaging masaya, palaging magkasama. Kahit na sa pagtanda nila ay sana'y sama-sama pa rin tayo. Lalo na kapag magdiriwang tayo ng Pasko at Bagong Taon. Hiling ko pa noon. Sana nga hindi tayo magkahiwa-hiwalay. Ganon din ang hiling ng aking asawa sa araw ng Pasko. Papa Dudut, ganon kami dati. Masaya at kahit na medyo mahirap ang buhay namin ay sama-sama pa rin kami. Maraming dumarating na pagsubok noon sa pamilya namin pero hindi kami sumusuko ni Dayang, ang aking asawa, at mas tumatag pa ang pamilya namin. Papa Dudut, hindi kami nagkulang ni Dayang sa mga pangaral sa mga anak namin. Hindi kami naging pabaya sa responsibilidad namin at kahit nga na mahirap ang buhay ay sinisika pa rin namin na maibigay ng sapat ang mga pangangailangan ng mga anak namin. Samantala mapagmahal din kaming mga magulang, maalaga at mahabang pasensya. Masasabi ko noong una na naging mabuting mga magulang kami ni Dayang dahil lumaking mabait naman ang mga anak namin. Pero habang lumalaki sila ay nag-iiba na ang pag-uugali nila. At ang sama ay hindi namin inaasahan ni Dayang na may isang malilihis ng landas sa mga anak ko. Kahit ano pang klaseng pagtuwid ang ginawa namin para sa kanila. Isang gabi pag uwi ko sa bahay ay sobra akong nanibago sa nakabibinging katahimikan na nagmumula sa aking pamilya. Mga anak, teka, bakit bang tatahimik ninyo ngayon ha? Tanong ko sa kanila. Sa puntong yon ay ang asawa ko nang nagsalita. Dayong, may malaki tayong problema. Si Marie Chris. Maya-maya hindi na napigilan ng panganay ko ang umiyak. O anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sorry po. Natatakot niyang sabi sa akin. Sorry? Bakit? Anong ginawa mong kasalanan? Nagtataka kong tanong sa kanya. Tingnan mo na lang ito, Nayong, sabi sa akin ni Dayang. Nagulat ako dahil pregnancy test kit ang inabot niya sa akin. Nang usisain ko ay nakakita ako ng 2 guhit. Ibig sabihin ay positive. Buntis ang gumamit. Buntis ang panganay mo, sabi pa ng asawa ko sa akin. Hindi naman ako makapaniwala noon sa aking narinig at nakikita. Umakyat din ang dugo sa ulo ko dahil hindi ko noon akalain na meron akong anak. Na inakala kong matino ay siyang magbibigay pala ng sakit ng ulo sa akin. Dahil sa matinding emosyong nararamdaman ko ay nasampal ko ang aking panganay na si Marie Chris. Hayop kang bata ka. Sinong nakabuntis sa'yo? Si Albert po, yung boyfriend po ni Rowelyn. Sagot sa akin ang aking anak. Anong sabi mo? Nagpabuntis ka sa boyfriend ng best friend mo? Walang iya ka, ang landi mo. Galit na sabi ko sa kanya habang pinagsasampal ang umiiyak kong anak. Tama na po, maawa po kayo sa akin. Pagmamakaawa naman sa akin ni Marie Chris. Siya namang awat sa akin ang asawa ko. Nayong, ano ba? Huwag mong saktan ang anak mo, sabi pa niya sa akin. Dapat lang sa babaeng niya nagulpihin para magtanda, sabi ko kay Dayang. Pagkatapos ay bumaling naman ako sa aking anak. Hoy Marie Chris, hindi kita pinalaking malandi. Hindi ako nagkulang ng pangaral sa iyo tapos ganito lang ang gagawin mo. Nayong, tama na. Anak mo pa rin yan. Huwag mong saktan, sigaw sa akin ni Dayang habang inaawat ako. Pilit naman akong kumawala sa pagkakahawak sa akin ni Dayang. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natuturuan ang leksyon ng babaeng ito. Umawat na rin sa akin noon ang iba ko pang mga anak. Yan kasi ang hirap sa iyo, Dayang. Kinukonsinti mo yung mga anak mo kaya lumalaking swail. Balik ko naman kay Dayang nang patuloy pa rin siya sa pag-awat sa akin na paluin si Marie Chris. Hindi ko sila kinukonsinti. Sinasaway lang kita kasi ikaw na ang umaabuso sa kapangyarihan mo, sagot naman niya sa akin. Nagpantig naman ang tenga ko sa mga sinabi ni Dayang kaya agad ko siyang kinumpronta. Ako? Umaabuso? Ako pa ngayon ang sinisisi mo? Dayang, dinidisiplina ko lang ang mga anak natin. Yan kasi ang problema sa iyo. Konsentidora ka. Mali ang pagpapalaki mo sa mga anak natin. Paninisi ko pa sa kanya.
Tulad naman ng aking inaasahan ay dumipensa kaagad ang asawa ko sa aking akusasyon laban sa kanya. Hoy Nayong, kahit na asawa kita, wala kang karapatang husgahan ang pagpapalaki ko sa mga anak ko. Ikaw hanggang bigay ka lang ng pera sa akin. Ako buong buhay ko inalay ko sa kanila. Ako ang kasama nila sa araw-araw at dahil sa palagi kang wala, hindi mo alam kung gaano karaming dugo at pawis ang ibinuhos ko para sa pagpapalaki ng maayos sa mga anak natin. Sabi pa niya sa akin. Ganun pala maganda pala ang pagpapalaki mo sa mga anak natin. Bakit nagpabuntis yang magaling mong anak? Balik ko sa kanya. Kung makapagsalita ka naman dyan, parang hindi ka nagkamali ni minsan. Ang sabi ni Dayang na nooy naiiyak na sa galit at sama ng loob. Samantala ay muli akong bumaling sa aking anak. Lumayas ka sa harapan ko, Marie Chris. Bago pa magdilim ang paningin ko sa iyo, sigaw ko pa sa kanya. Agad namang sumunod si Marie Chris at umiyak itong bumalik sa kwarto. Sumunod naman sa kanya sina Dayang at mga anak ko. Naiwan akong mag-isa noon sa sala at doon ay hindi ko na napigilan ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Papadudot 18 anyos ang panganay kong si Marie Chris nang mabuntis. Masama ang loob ko sa anak ko dahil kahit na anong pangaral ang gawin ko sa kanya ay sinuway pa rin niya ako. Ni minsan ay hindi ko pinangarap na meron akong anak na mapapariwara. Pinalayas ko noon si Marie Chris sa pag-aakalang magmamakaawa siya at hihingi ng tawad sa amin at magbabagong buhay, pero nagkamali ako. Dahil pagkatapos niyang manganak ay hindi na siya bumalik ng bahay at nakipag-live-in na siya sa kung kani-kanino. Hindi na rin niya natapos noon ang pag-aaral niya. Papadudot wala kaming nagawa noon ni Dayang, kundi ang ipagdasal na lamang ang anak namin sa Panginoon. Lumipas pa ang ilang taon ay tinuon na lamang namin ni Dayang ang atensyon namin sa iba pa naming mga anak. Nakita namin at pinaramdam na mahalaga sila sa amin, para naman hindi pumasok sa isipan nila na iwanan kami tulad ng ginawa ni Marie Chris. Siya nga po pala, Mapa. Kaya po pala kasama ko si Marco kasi namamanhikan po siya sa atin. Wika ni Ronalyn sa amin ni Dayang. Ha? Namamanhikan? Nung unay nagulat pa ako sa aking narinig. Tito, inalok ko na po ng kasal si Ronalyn at tinanggap naman po niya. Sagot naman ni Marco, ang boyfriend ni Ronalyn. Opo pa, tinatanggap ko na po yun kasi pareho na rin naman po kaming stable sa mga trabaho namin. At saka po nasa hustong gulang naman po kami. Sabik na wika ng anak ko. Sa puntong yon ay nakaramdam ako ng kalungkutan dahil isa lamang ang ibig sabihin noon. Kapag naikasal na si Ronalyn ay aalis na siya sa bahay at hindi na namin siya makakasama pa. Sigurado na ba kayo sa desisyon ninyong yan? Seryoso kong tanong sa kanila. Opo pa, gusto na po namin ni Marco na lumagay sa tahimik. Magpapakasal po kami. Nagkasundo na po kami na bubukod na po kami. Paglilinaw pa ni Ronalyn. Bumalik naman sa akin ang asawa ko. Nayong, payagan na natin sila. Samantala'y huminga na lamang ako ng malalim bago muling nagsalita. Sige, bahala kayo. Nasa inyo na ang basbas ko. Congratulations ate. Bate ng anak kong si Mark sa kanyang ate. O nga ate Ronalyn, congratulations dahil nakabingwit ka ng papabol na fiancé. Ilayo mo nga lang siya sa akin kasi baka akong maging fiancé niya at hindi ikaw. Sabi naman ng anak kong Becky na si Eman. Natawa lamang si Ronalyn sa sinabi ng kapatid niya. Ronalyn, ngayon pa lang ay pinapaalalahanan na kita. Yung mga billing ko sa iyo ay huwag mong kakalimutan maging mabuti kang asawa kay Marco. Bili ni Dayang sa kanyang anak. Opo ma, hindi ko po nakakalimutan yung mga tinuro ninyo sa akin. Paniniguro ng anak ko. Huwag din po kayong mag-alala, tito, tita. Magiging mabuti rin po akong asawa sa anak ninyo. Pangako ko po yan. Yun naman ang binitawang pangako ni Marco sa amin. Mabuti naman kung ganun. Kailan ang kasal? Usisa ko. Sa darating na taon na po, sagot ng future manugang ko. Napatango ako bilang reaksyon sa sinabi niya.
Maging masaya sana kayong pamilya, Ronalyn at Marco. Sabi ko pa sa dalawang magsing irog. Papa Dudut, ilang buwan nang lumipas ay natuloy ang pagpapakasal ni na Ronalyn at Marco at sumama na ang anak ko sa asawa niya para bumukod. Kasabay din noon ay ang pagpasok ni Mark sa Philippine Military Academy at doon na siya nag-board, Papa Dudut. Wala kaming nagawa ni Dayang sa pag-alis ng dalawang anak namin at sa halip ay napilitan na lamang naming tanggapin ang naging desisyon nila. Papa Dudut, ang aming bunsong si Emma na lamang noon ang natira sa amin ni Dayang. Pero hindi na kami katulad dati noon na isang masayang pamilya dahil kulang na kami. Kaya tuloy minsan ay hindi ko maiwasan ng maiyak dahil naaalala ko ang mga panahong magkakasama kaming kumakain, nagkwekwentuhan, nagtatawanan at kapag may problema ay sama-sama kami at nagdadamayan. Lumipas ang panahon, ang mga alaala ay mananatili na lamang alaala. At kahit labag sa loob mo ay meron at merong lilisan. Samantala lumipas ang maraming taon, nagkaroon ng sari-sariling buhay ang mga anak naming sina Marie Chris, Ronalyn at Mark. Ang tanging natira na lamang sa amin noon ni Dayang ang bunso naming anak na si Eman. At dahil siya na lamang ang titira naming anak na kasama, ay pinagtuunan namin siya ng atensyon at pagmamahal. Kahit nga ako ay tinanggap ko ang pagiging bakla ng bunso ko dahil ang mahalaga noon sa akin ay makasama ko lang ang anak ko. At para huwag lumayo siya sa aming mag-asawa. Kaso nga lang, Papa Dudut, darating at darating din ang panahon na kailangan na ring tumayo ng bunso ko sa sarili niyang mga paa. Nayong, kanina ka pang walang kibo dyan. Nag-aalalang wika sa akin ni Dayang. Hindi ko maiwasan na malungkot, namimiss ko kasi ang mga anak natin. Sabi ko noon sa aking asawa habang tinitingnan ko ang aming photo album kung saan ay kompleto pa kami. Ganon talaga, si Ronalyn kasama ang asawa niya sa Amerika na sila nakabase. Si Mark naman ay nasa malayong lugar naka-duty. Si Marie Chris naman galit pa rin siya sa atin hanggang ngayon. Ang wika ni Dayang na nooy nakaramdam ng kalungkutan. Bakit naman siya magagalit sa atin samantalang siya naman ang may kasalanan? Reaksyon ko sa huling sinabi ng asawa ko tungkol sa aming panganay. Huminga lamang ng malalim si Dayang. Ipagdasal na lang natin ang mga anak natin. Nayong sana'y masaya sila ngayon. Mamayang kaunti ay nagsalo na kami ng hapunan ni Dayang. Kasama namin ang natitira naming anak na kasama namin si Eman. Anyway, may good news po pala ako sa inyo. Panimula ng aming bunso na halatang masayang masaya noon. Naaprobahan na po yung application ko papuntang Italy. Pasok po sa banga ang beauty ko bilang fashion designer. Natuwa naman si Dayang sa narinig. Talaga anak? Opo ma. Kaya nga po ang saya-saya ko Sabik na wika naman ni Eman. Kung gano'n aalis ka na. Iiwan mo na kami ng nanay mo. Malungkot kong tanong sa aking anak. Papsi, sandali lang naman po ito. Sagot sa akin ang bunso ko. Ilang taon niyang sinasabi mong sandali? 2, 3, 4 o 5 taon? Usisa ko pa sa kanya. 3 years po yung kontrata ko, tugon niya. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Tingnan mo na. Iiwan mo rin kami ng nanay mo katulad ka rin ng mga kapatid mo na iniwanan kami. Paps, hindi ko naman po kayo totally iiwanan. Magtatrabaho lang po ako sa Italy. Alam niyo naman po ang kailangan ko po ng trabaho para makatulong naman po ako sa inyo, Mamsi, Papsi. Gagawin ko po ito para din sa atin. Pangako naman sa akin ni Eman. Pero anak, mamimiss ka namin ng mama mo. Naiiyak kong sabi sa kanya. Sa puntong yon ay inakbayan ako ng aking anak at inalo. Papsi, wag na po kayong umiyak. Wag po kayong mag-alala. At hindi po ako mawawala ng komunikasyon sa inyo. Palagi po akong tatawag, mag-i-email, magte-text, pati mag-video call ay gagawin ko na po yan para hindi kayo malungkot. Paninigurado naman sa akin ang anak ko. Kasi malayo ang Italy. Siguradong mag-aalala kami sa iyo pag-aalala ko. Mag-iingat naman po ako doon at saka don't worry. Safe po yung pupuntahan ko. At saka pag uwi ko pasasalubungan ko po kayo ng branded na mga damit. Maraming shopping center sa Milan.
Pero higit sa lahat mag-uwi po ako sa inyo ng limpak-limpak na euro. Yun naman ang pangako sa akin ng aking bunso. Hindi ko kailangan ng pasalubong. Ang importante lang naman sa akin ay umuwi ka ng ligtas. Paalala ko pa sa kanya. Hindi balit ipagdasal ka namin palagi sa Diyos na sana iligtas ka niya sa anumang kapahamakan. Sabi naman ni Dayang kay Eman. Pagkatapos noon ay naghapunan na kami at unti-unting nabago ang usapan. Pero naroroon pa rin ang lungkot sa aking puso. Papa Dudut, hindi nagtagal ay umalis din ang bunso namin para magtrabaho sa ibang bansa. Wala rin kaming nagawa ni Dayang at sa halip ay inintindi na lamang namin ang aming anak. May sarili din kasi itong buhay. Inisip na lamang namin ng asawa ko na tapos na ang obligasyon namin sa mga anak namin kaya kinakailangan na nilang lumisan. Pero Papa Dudut, hindi pa rin namin maiwasan na maiyak ng asawa ko dahil sa sobrang pangungulila sa mga anak namin. O maaring may komunikasyon sila sa amin pero hindi sapat yon dahil wala naman sila sa tabi namin. Kaya nga kapag sumasapit ang mahalagang araw tulad ng birthday o Pasko ay hindi ko maiwasang umiyak. Nami-miss ko sila. Ano na kaya ang ginagawa nila ngayon? Tanong ko sa aking sarili habang napapaisip kung ano nga ba ang ginagawa ng mga anak ko sa oras na yon. Sana masaya sila ngayon. Ang wika ni Dayang sa akin. Pagkatapos ay inakbayan niya ako at nilambing. Natapos din yung obligasyon natin sa mga anak natin, no? Umiling naman si Dayang sa sinabi ko. Ang totoo niyan hanggat nabubuhay tayo may obligasyon pa rin tayo sa mga anak natin. Yun nga lang, hindi na katulad nung dati. Bakit ganun, no? Pagkatapos mong mahalin at alagaan ang mga anak mo iiwan ka rin sa pagtanda nila. Na tayo lang dalawa ang matitira sa huli? Tanong ko. Wala naman akong sama ng loob sa mga anak ko. Pero minsan, hindi ko maiwasan ang mag-isip kung bakit walang forever. Ganon talaga ang buhay, kailangan din ang mga anak natin na tumayo sa sarili nilang mga paa. Kailangan din nilang magtayo ng sarili nilang pamilya. Basta ang mahalaga ay nagampanan natin ang maayos ang mga tungkulin natin bilang mga magulang na nadala natin sila sa tamang direksyon. Kaya kung sakaling dumating ang panahon na makaharap natin ng Diyos ay wala tayong pagsisisihan at panghihinayanganan. Paliwanag naman ni Dayang sa akin. Sa palagay mo ba ay naging mabuti tayong mga magulang? Oo naman, sagot ni Dayang sa tanong ko. Kung naging mabuti tayong mga magulang bakit si Marie Chris naligaw pa ng landas? Sumagot naman kaagad si Dayang. Hindi tayo nagkulang ng mga pangaral kay Marie Chris. Ginawa natin ang lahat para madala natin siya sa tamang landas. Pero siya mismo ang umayaw. Hindi na natin kasalanan yon kasi siya na ang pumili ng landas niya. Ang obligasyon na lang natin sa kanya kung sakaling hingin niya ulit, ang tulong natin tulungan pa rin natin siya. Pero maliban kay Marie Chris, naging maayos naman ang buhay ng tatlo pa nating mga anak. Yung tungkol naman pala kay Eman, buti naman at madali mong natanggap yung tunay niyang pagkatao, wika ni Dayang sa akin. Napangiti naman ako. Siyempre kahit ano pang kasarian niya, anak ko pa rin siya. Iyon ang nanaig sa akin kaya hindi ko siya pinagalitan. At saka umaasa rin ako noon na sa lahat ng mga anak natin siya ang matitira na kasama natin. Kaso iniwan din tayo ni Eman. Alam mo kung tutuusin, hindi naman talaga tayo totally iniwan ng mga anak natin. Hindi lang natin sila nakakasama ng matagal pero alam ko na hindi nila tayo magagawang pabayaan. Alam kong mahal pa rin nila tayo. Paliwanag ni Dayang sa akin. Kaya ikaw Nayong, huwag ka nang magtampo sa mga anak mo ha. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Pagkatapos ay naglambingan na kami. Biruin mo Nayong, 27 taon na tayong magkasama. Mabilis talaga ang takbo ng panahon. Hindi natin namamalayan na tumatanda na pala tayo. Pero alam mo Dayang, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hanggang ngayon magkasama pa rin tayo at nagmamahalan. Sagot ko naman sa kanya. Sana marami pa tayong mga taon ng pagsasama, no? Hinawakan naman ni Dayang ang aking mga kamay bago siya sumagot. Sana nga, mahal ko.
Papa Dudut, sa pagkakataong iyon ay unti-unti na rin naming natanggap ang katotohanan ng buhay na hindi na maibabalik pa ang masayang nakaraan sa aming pamilya. Sinikap na lamang namin na maging masaya ni Dayang kahit na wala ang mga anak namin. Pinahalagahan namin ang bawat segundo na magkasama kami dahil alam naming dalawa na hindi na permanente yon. Samantala ay hindi rin naman tuluyang nawala sa amin ang mga anak namin dahil kapag birthday, Pasko, bagong taon ay sinasamahan naman kami ng mga anak ko kasama ang kanilang pamilya. Pero higit na nagpasaya sa amin ay ang pagbabalik ni Marie Chris. Pa, sorry po. Sorry po kung naging pasaway po akong anak. Natatandaan kong sabi sa akin ni Marie Chris nang muli siyang dumalaw sa bahay kasama ng kanyang mga anak. Napatawad na kita, Marie Chris, sabi ko sa aking panganay bago ko siya hagkan. Kumusta ka na? Agad naman siyang sumagot sa akin ng may pangungulila. Heto po, namimiss ko po kayo. Alam mo anak, matagal kong pinagdarasal sa Diyos ito na sana'y mabuo ulit ang pamilya natin. At heto nga, isang magandang regalo itong ibinigay ninyo sa akin. Ang sabi ko naman sa aking anak. Pa, nagsisisi na po ako sa mga pagkakamaling nagawa ko sa inyo at sa buhay ko. Kaya heto po, sinisikap ko na pong magbagong buhay. Magandang balita yan anak, sabi ko naman sa kanya. Halos maiyak ako sa tuwa dahil sa wakas ay buo na ulit ang pamilya namin. Papa Dudut, sa ngayon ay magkasama pa rin kami ni Dayang at heto masaya pa rin ang buhay. Namamasada pa rin ako ng jeep hanggang ngayon. Suportado na rin kami ng mga anak namin lalo na si Emma na madalas ay magpadala ng pera sa aming kada buwan. Samantala hinayaan na namin ni Dayang na mamuhay ang mga anak namin sa piling ng mga taong kabiyak nila sa buhay. Gayunpaman ay hindi sila nakakalimot na dumalaw kapag sumasapit ang mga mahalagang araw tulad ng birthday, Pasko at bagong taon. Papa Dudut, alam kong marami ang nakaka-relate sa buhay namin ni Dayang. Sana'y magsilbing aral at inspirasyon po ito sa nakararami. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at umaasa kami ng asawa ko na mababasa nyo ito. Muli maraming salamat at isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Nayong. Maraming salamat Nayong sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa Papa Dudut Stories. Nakakatuwang mabasa at marinig mula sa iyo na maayos na ang iyong pamilya, lalo na't nagkaayos na kayo ng panganay mong si Marie Chris. Para maging masaya at lalong long lasting ang inyong pamilya, dapat may pagmamahalan, may respeto at higit sa lahat ay tiwala tayo sa isa't isa. Mawala man ang isa dyan ay magkakaroon ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Kaya dapat ay pahalagahan natin ang bawat isa. Magtulungan kung may problema. Akayin ang sinumang nalulugmok o naliligaw ng landas. Magdamayan kung may malungkot sa pamilya at higit sa lahat ay matutong gumalang tayo sa bawat isa. Lalo na sa ating mga magulang. Samantala kahit na may sarili na tayong pamilya ay huwag pa rin tayo makalimot sa ating nakagisnang pamilya. Huwag nating iwanan o pabayaan ang ating mga magulang. Makipag-bonding tayo sa ating mga kapatid kung may oras ka pa. Masarap din kasing balikan yung mga panahong sama-sama kayo sa isang bahay at nagmamahalan. Huwag nating kalimutan kung saan tayo nanggaling. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories na araw-araw po tayong nag-upload niyan. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs na nasa homepage po ng channel na ito ang link. Again, ng Kaistorya at ng Gian Gianna Vlogs. Salamat po sa mga nakasubscribe na at magso-subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan
pakinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.